Nagsimula sa isang kapana-panabik na labanan sa pagitan ni Gakko at Haro laban sa mga Fuma Clan Ninja. Lahat sila ay nahihirapan sa isang misyon na iligtas ang isang kandidato sa pagkagobernador na si Mukai. Gayunpaman si Haro ay napilitang harapin si Sujioka mula sa angkan ng Fuma. Ngunit sa huli si Sujioka ay natalo ni Haro at nakiusap na huwag siyang patayin. Dahil sa kanyang kabutihan si Haro ay naghatid lang ng panghuling suntok kay Sujioka. 6 na taon ang lumipas at kasama na ngayon ni Haro si Nozoki na naghahatid ng mga inumin. Samantala si Nagi ay lumulusot sa museo sa estilong ninja upang magnakaw ng mga mahahalagang bagay. Habang si Haro ay nakilala si Karen, isang mamamahayag, nang biglang nakatanggap ng tawag si Karen tungkol sa isang nakakagulat na kaso ng mass poisoning. Sa likod ng trahedyang ito, si Oki at si Majin mula sa lihim na organisasyon ay binabantayan ang cruise ship. Kinabukasan umuwi si Haro at sinalubong ang kanyang nakababatang kapatid na si Riko at ang kanyang lola na si Taki Toara na isa ring ninja. Habang si Yoko na ina ay madalas pa ring tumingin sa mga larawan ni Gakko na may kalungkutan dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ni Gakko. Nang ang balita tungkol sa mga nawawalang bagay mula sa museo sa TV. Si Nagi ay ngumiti dahil siya ang isa na nagsagawa ng pagnanakaw. Ang kanilang ama na si Soichi Toara ay pinatay ang TV at hiniling kay Haro na pumunta sa Seiki Factory. Si Soichi ay umaasa na si Haro ang magiging kahalili sa negosyong Seiki. Sa hapagkainan tinanong ni Riko kung ang kanyang pamilya ay mayaman dahil nakatira sila sa isang malaking bahay at nasasarapan sa masasarap na pagkain araw-araw. Tinanong din niya kung siya ay ampon dahil sila ay isang pamilya ng ninja at si Riko ay walang kakayahan sa ninja tulad nila. Pagkatapos ay may tumagas sa kanilang mga tile sa bubong. Nagpa siya si Yoko na ayusin ang mga tile sa bubong gamit ang kanyang mga kasanayan bilang ninja. Sa kabilang banda, nakita ni Soichi ang isang kalapati upang maghatid ng isang sulat. Ngunit agad itong itinaboy nang hindi binasa ang mensahe. Pinagalitan muna ni Yoko si Soichi sa kanyang ginawa. Ngunit napagalitan din ni Soichi si Yoko sa pag-akyat sa bubong. Sa paraang iyon ay binalaan niya ang kanyang asawa na umakyat na lamang muli sa bahay gamit ang hagdan. Upang hindi malantad ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga ninja. Gusto ni Soichi na mamuhay ng normal ang kanyang pamilya matapos mawala si Gakko. Habang natutulog binangungot si Haro tungkol sa isang misteryosong nakamaskara na figurine na nagtataas ng espada na parang papatay sa kanya at nagising siya sa gulat. Sa sumunod na eksena si Soichi na patungo sa kanyang Seiki Factory, doon ay nakatanggap siya ng resignation letter mula sa isa sa kanyang mga empleyado. Dahil ang Seiki Factory ay pinagbantaan na mabangkarota. Samantala si Nagi na kasama ng kaibigan niyang si Hatani, bumisita sila sa museo para makita ang mga bagong koleksyon. Si Nagi na tumingin ng mga bagong bagay sa museo, ngunit biglang ipinagtapat ni Hatani ang kanyang nararamdaman para kay Nagi. Sa kasamaang palad ay agad na tinanggihan siya ni Nagi. Dahil ang mga regulasyon sa Ninja World ay nagbabawal sa pakikipag-date. Habang pumunta si Yoko sa isang convenience store at ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa ninja upang mabilis na magnakaw ng mga bagay. Itinago niya ang mga ninakaw na items sa kanyang mga damit. Noong gabing iyon ay may isang lalaki na nakakita ng wallet na nahulog ng isang babae sa istasyon. Sinubukan ng lalaki na ibalik ang wallet sa may-ari. Lumabas na siya ang natitirang miyembro ng Fuma Clan, ang misteryosong babae ay si Soabe. Sa gabi ay pumasok si Nagi sa museo upang magnakaw ng mga bagong bagay. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis sa museo. Ngunit hindi nag-imbestiga sa pagnanakaw. Dahil ibabalik ang mga item pagkalipas ng 3 araw ayon sa mensaheng iniwan ng magnanakaw. Matapos magnakaw ay umuwi si Nagi at naalala ang turo ng kanyang kuya Gakko. Bumili siya ng lubid at nag-upload ng mga larawan ng mga ninakaw na items sa Instagram. Si Haro ay nagtatrabaho bilang taga-refill ng mga lata ng inumin sa makina. Nang pasakay na sana si Haro sa kanyang sasakyan, isang misteryosong nakamaskara na figure ang naghagis sa kanya ng isang ginamit na lata mula sa itaas. Natigilan si Haro at agad niyang naalala ang panaginip niya. Sa pagkakataong ito ang misteryosong figure ay agad na naglaho na parang usok. Iniisip pa rin ni Haro ang misteryosong figure na biglang sumulpat. Dumating si Karen at yayain si Haro na lumabas at hiningi ang kanyang cellphone number. Pagkaalis ni Karen, ipinaalala kay Haro ni Majin ang tungkol sa mga alituntunin ng ninja. Hindi sila maaaring makipag-date at kumain ng karne. Dahil kung matuklasan ni Karen ang kanilang pagkakakilanlan ay handa si Majin na humanap ng isang karapat-dapat na babae para kay Haro. Ngunit hindi siya pinansin ni Haro at agad na umalis. Kinabukasan ay hiniling ni Soichi na pamahalan muli ni Haro ang kanyang Seiki Factory. Gayunpaman ay tumanggi si Haro dahil para sa kanya ang Seiki Factory ay isang mukha lamang upang pagtakpan ang mga aksyon ng ninja ng kanyang pamilya. Sa silid ay naalala ni Haro ang trahedya ng away na kinuha ang buhay ng kanyang kapatid. Noong panahong iyon ay nakipag-away si Haro sa mga miyembro ng Fuma Clan.
Kahit na kaya niyang talunin ang kalaban, sinugitan lamang ni Haro ang mga non-vital parts ng kalaban dahil sa kanyang mabuting ugali. Habang pinatay ni Gako ang ilang miyembro ng Fuma Clan at nagawa rin ni Soichi na talunin ang isang ninja. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang miyembro ng Fuma Clan na pinakawalan ni Haro na sinaktan si Gako sa likod at saka inulak si Gako sa dagat. Sa kasalukuyan naaalala pa ni Haro na binanggit ni Majin na huwag makipag-ugnayan kay Karen. Kahit na hindi ito pinapansin ni Haro, nagpa siya si Haro na panoorin si Karen mula sa malayo. Gayunpaman ay nagpadala si Karen ng mensahe na hindi sila maaaring magkita noong araw na iyon. Sa ibang lugar si Yoko ay nahuli ni Majin habang nagnanakaw ng mga goods sa isang mini-market. Si Majin ay binibigyan siya ng bagong misyon na kapareho ng sweldo ng 6 na taon ang nakaraan. Tinanggap ni Yoko ang alok na trabaho dahil sa kanyang mahirap na sitwasyon sa ekonomiya. Kailangan niyang bayaran ang mga bayalin sa paaralan ng kanyang mga anak at ayusin ang bahay na nagsisimula ng masira. Noong gabing iyon ay nagsasanay si Nagi ng mga sit-up na makatanggap siya ng mensahe mula sa isang tao sa Instagram. Kakaiba ang mensahe dahil sinulat ito na parang kuya niya ito. Habang si Haro ay palihim na sinusundan si Karen na pumasok sa isang Halloween event club. Sa kabilang banda may isang binata ang nakasuot ng maskara na ibinigay ng mga tauhan ng Fuma Clan. Inatasa siyang pumatay sa isang mamamahayag na gustong ibunyag ang kaso sa cruise ship. May isang lalaki na nagsabi kay Karen na may salarin sa barko na may katangiang dilaw na bulaklak. Gayunpaman bago niya masabi kay Karen ang lahat ng impormasyon tinapos na siya ng kalaban. Noong malapit na niyang atakihin si Karen, si Haro ay dumating para protektahan siya. Binato ni Haro ng lata ang cellphone ni Karen para pigilan si Karen sa pagkuha ng litrato. Bagamat nasugatan lamang ni Haro ang braso ng lalaki at nagawa niyang pigilan si Karen na kunan ng larawan ang pangyayari. Na nagpapahintulot sa binata na makatakas. Ang mga tao sa bar ay nataranta at tumakbo palabas matapos makakita ng isang patay. Lumabas na ang taong pumatay sa binata ay isang taong may puting tela sa braso. Noong gabing iyon ay ipinahayag ni Yoko ang kanyang pagnanasa para magtrabaho dahil kailangan niya ng pera. Samantala ay pinagpatuloy ni Haro ang pagkain kasama si Gako. Pagkatapos kumain si Gako ay gustong pumunta sa isang misyon. Ipinaliwanag niya na bilang isang ninja sila ay nakatakdang pumatay ng mga tao. Ngunit sinabi ni Haro na hindi niya magagawa iyon. Sinabi ni Gako kay Haro na dapat magawa niya ang ginawa niya. Gayunpaman nagising si Haro na hingal na napagtantong panaginip lang ito. Pagkatapos binisita si Haro ni Karen, tinanong niya kung nasaan siya kagabi ng 11 p.m. Humingi ng permiso si Karen na kumuha ng kanyang larawan ngunit tumanggi si Haro. Pagkatapos na sinabi ni Karen na siya ay inatake habang nasa club. Alam ito ni Haro at nagkunwaring hindi alam. Kinabukasan si Majin ay nasa cultural service kasama ang isang dating miyembro na kilala bilang isang tagapaglinis na si Kuz. Nagpapakita siya ng isang video ng pagkamatay ng pasahero na nahak niya mula sa database ng pulisya. May mga tawag sa telepono na nagtatanong tungkol sa kaso ng club at sa cruise ship. Si Majin ay nagdalaga kay Haro at Yoko na imbestigahan ang kaso. Si Yoko ay nagbalakayo bilang isang empleyado na gumagawa ng tsaa at kape sa opisina ng kumpanya ng cruise ship upang hanapin ang listahan ng mga pasahero. Gayunpaman ang listahang iyon ay nasira na. Samantala si Nagi na sinabi kay Not-Ani na tila may sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda si Soichi ay nagsasagawa ng mga panayam sa mga taong nag-a-apply para sa trabaho. Tinanggap niya ang isa sa mga babaeng empleyado bilang marketing staff na si Mori. Habang si Haro ay nakipagkita kay Karen ang dalaga ay nagkwento tungkol sa isang taong gustong magbigay ng impormasyon sa kanya na pinatay sa club. Pagkatapos ay inimbitahan ni Karen si Haro sa kanyang apartment, ngunit ang pinto ay nakalock. Lihim na ginagamit ni Haro ang kanyang kakayahan sa ninja para buksan ang pinto. Doon ay sinabi ni Karen ang katangian ng taong pumatay. Samantala si Rico na nagtanong tungkol kay Gako at hindi nagtagal pagkatapos may bisita ang lola na nagsasalita ng sign language kaya nalilito si Rico. Si Haro na nagbigay ng ulat kay Majin para banggitin ang tungkol sa babaeng pinatay ng payong killer sa club. Sinasabi ni Majin na tapos na sana siya, pero kasalanan ni Haro dahil bilang ninja hindi siya makapatay. Pinuntahan ni Majin si Yoko para magtanong ng impormasyon. Ngunit hindi rin nakapagbigay ng information si Yoko regarding sa cruise ship passenger list dahil sinira ng staff ang papel. Lumipat ang eksena kay Nagi, kung saan pinahinto ng isa sa mga pulis ang mga bisita sa museo. Naghinala ang isa sa mga pulis na ang salarin ay isang dalaga. Sa gabi nakita ni Haro si Karen at nagbigay ng impormasyon si Karen na mayroong isang bagong relihiyon na pinamumunuan ni Sunji Oka na ang mga kaganapan ay ginaganap isang beses bawat buwan. Pagkatapos ay sinabi ni Karen kay Haro na noong siya ay maliit pa.
Ang kanyang ama na mamamahayag ay minsan nag-imbestiga sa isang insidente sa cruise ship. Pagkatapos ay namatay siya sa sunog sa hotel. Parehong namatay ang kanyang mga magulang sa insidente. Samantala si Yoko ay pinatimpla ng staff doon nang biglang may dumating na hindi kilalang tao at pinatay ang staff. Si Yoko na nakakita nito, agad na pinatay ang mga ilaw at hindi maiiwasan ang away sa pagitan nila. Sa huli ang hindi kilalang lalaki ay makakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa labas ng bintana. Ang eksena pagkatapos ay lumipat kay Nagi na nilapitan ng isang misteryosong ninja na parang si Gako. Sinadyang itinapon niya ang kanay niya kaya natarante si Nagi at kinuha ng ninja sa museum ang collection items na ibinalik ni Nagi. Samantala si Majin at ang kanyang cleaning team ay pumunta sa opisina para magsuri. Si Majin ay inutusan si Oki na kunin ang nasirang listahan ng pasahero upang ito ay muling mabuo. Habang si Nagi hindi niya nasundan ang ninja at nagpasya siyang umuwi at dumaan sa rooftop. Ang kanyang aksyon ay nakita ni Riko na hindi pa natutulog. Sa kabilang banda sina Yoko at Haro ay dumalo sa isang bagong relihiyosong kaganapan na kasalukuyang trending. Si Sujioka ang namuna sa relihiyong ito, habang si Nagi ay naalala niya ang nakaraan nila ng kanyang kapatid na lalaki. Noong mga oras na iyon, ipinakita ni Gako ang kanyang husay sa pagtanggal ng kanyang kanay na ikinalito ni Nagi. Dahil ang ninja na naghagis sa kanya ng kanay kanina ay eksaktong pag-aali ng kanyang kapatid. Kasabay ng pagpasok ni Riko sa kanyang silid ay humihiling sa kanyang kapatid na turuan siya kung paano maging isang ninja. Hindi nagtagal si Nagi ay nakatanggap ng mensahe mula sa misteryosong ninja na nagpadala sa kanya ng larawan ng koleksyon ng museo. At nakipag-usap na palitan ito ng isang scroll. Kinabukasan sina Karen at Haro na nanonood ng mga gabay ng bagong relihiyon. Nalito si Karen tungkol sa kung ano ang nagpapaliwala sa kanyang mga tagasunod na maniwala kay Sujioka. Sa kabilang banda si Soichi nais ni maglagay ng family picture para sa kanyang marketing strategy. Habang nagulat si Haro kay Majin tungkol sa dilaw na bulaklak, pagkatapos ay inutusan si Haro na pumasok sa kanyang kwarto at kunin ang bulaklak. Samantala si Yoko ay naatasan na mag-undercover upang makilala si Matsura na sumali sa isang matchmaking app. Nagsimula ito sa pag-uusap ni Yoko tungkol sa paboritong kanta ng judge na naging interesado si Matsura kay Yoko at si Yoko ay nakakuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa kabilang banda si Soichi ay abala sa Seiki production niya. Binisita siya ni Mori na nagsabi sa kanya na magkakaroon ng mga turistang Pranses na gustong i-cover ang produksyon ng Seiki. Pumasok si Haro sa gusali kung saan nagtaturo si Sujioka sa kanyang relihiyon. Sa kabilang banda si Nagi ay nakakuha ng mensahe mula sa misteryosong ninja na muling humihingi ng scroll. Kasabay nito dumating ang pulis para i-interrogate si Kotani. Sa bahay humingi ng impormasyon ng pulis kay Riko. Ipinaliwanag ni Riko na umuwi si Nagi kahapon ng 11 p.m. Sa pamamagitan ng rooftop ng bahay. Pabalik sa religious, biglang hinayla si Karen ni Haro na nagulat na makita siya doon. Nagpadala si Haro ng video ng babaeng pinatay sa dati niyang apartment. Ang totoong katotohanan ay nabunyag na ang taong pumatay sa babae ay ang pulis. Sa gabi sinabi ni Karen kay Haro na may hinihingin si Haro sa kanya, hiniling niya na magsabi siya ng totoo. Sa pag-uwi tinanong muli si Haro tungkol kay Gako at kung buhay pa ba siya. Dahil sa tanong na ito ay naalala ni Haro ang kanyang pagkakamali sa hindi pagtapos sa ninja ng Fuma na nagresulta ng pagtuwalay ni Gako at pagkahulog sa dagat. Kinabukasan ay palihim na sumugod si Nagi sa sikretong silid upang hanapin ang scroll. Nang pumasok siya sa kwarto ay hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bitag. Sa huli ay nakakita si Nagi ng scroll sa kisame ng kanyang silid. Habang si Haro at Karen ay ginagabayan ng pulis upang makilala si Taiji Oka. Siya ay nagpakita ng kanyang kakayahang basahin ang nakaraan ni Karen na nagpapaliwanag na mayroong isang pangyayari noong maliit pa si Karen. Nagkaroon ng sunog kung saan namatay ang kanyang mga magulang at siya lamang ang nakaligtas. Natarante si Karen dahil tama ang kanyang paliwanag. Pagkatapos ay inutusan ni Sujioka ang kanyang mga tauhan na ibigay ang espada kay Haro at sinabihan siyang tapusin si Karen. Hindi ginawa iyon ni Haro. Dito natuklasan ni Sujioka na si Haro ay siya pa rin ang isang ninja na hindi makakatapos ng mga tao. Pagkatapos ay ibinigay ni Sujioka ang dilaw na bulaklak kay Karen. Pagkaalis ni Karen, ipinaliwanag ni Sujioka ang kanyang tunay na sarili, na isa siya sa mga Fuma Clan ninja na hindi tinapos ni Haro 6 years ago. Sa isang flashback, nung sinaksak ni Sujioka si Gako mula sa likod. Si Sujioka ay na-appoint bilang 19th successor ng Fuma Clan. Sa kasalukuyan patuloy na nagtanong si Karen kung ano ang nangyari kay Haro at bakit siya binibigyan ng dilaw na bulaklak. Sumagot si Haro na paprotektahan niya si Karen. Samantala si Soichi ay abala pa rin sa pagkuha ng litrato ng kanyang pamilya para i-promote ang kanyang negosyong Seiki. Habang si Yoko na sumusubok na akitin si Matsura sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanya. Ginagawa ito ni Yoko upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya.
Si Matsura ay umibig kay Yoko at nagpahayag ng kanyang damdamin. Hindi nagtagal matapos makatanggap si Matsura ng tawag mula sa kanyang superior at iniwan si Yoko. Samantala ipinaliwanag ni Karen kay Haru na ang naunang nakaligtas sa insidente ng sunog ay siya, noong siya ay 3 taong gulang. At isa sa mga burokrata na nakakaalam ng mga lihim ng estado ay ang ama ni Karen. Nakiusap din si Karen kay Haru na ipaliwanag ang katotohanan. Sinabi ni Karen na nalaman niya pagkatapos binuksan niya ang aparador na may impormasyon sa iba't ibang mga kaso kabilang ang kaso 6 na taon na ang nakalilipas. Nang kilinap ang kandidato sa pagkagobernador na si Mukay na nagresulta sa maraming biktima. Ilang mga larawan ang naka-display, ngunit ang sanhi ng problema ay hindi pa masusumpungan. Marami rin ang mga larawan ng kanyang pamilya. Si Haru ay nadismaya, dahil una niyang naisip na ang pagkikita nila ni Karen ay nagkataon lamang. Ipinaliwanag ni Karen na alam niya na sa club si Haru ang nagligtas sa kanya. Patuloy na tinatanong ni Karen kung sino si Haru, ngunit pinili ni Haru na hindi sagutin si Karen. Sa ibang lugar nagtagumpay si Oki na itugma ang papel na naglalaman ng listahan ng pasahero ng cruise ship. Pagkatapos ay nakatanggap si Mejin ng tawag mula kay Soichi na galit. Dahil nagbigay ng misyon si Mejin sa kanyang pamilya na wala ang kanyang pahintulot. Ipinaliwanag ni Mejin na si Soichi ay hindi kailanman mamumuhay ng normal. Sinagi na gustong ibigay ang scroll sa misteryosong ninja na nakilala niya. Naisip ni Nagi na ang misteryosong ninja ay malamang na kuya Gaku niya. Kaya nag-message siya, pagkatapos ibigay ang scroll, gusto ni Nagi na umuwi si Gaku. Agad na sumugod si Nagi upang makipagkita sa ninja. Nang hindi niya nalalaman ang isa sa mga pulis ay nanunood sa mga galaw ni Nagi. Habang si Mejin ay nakipagkita kay Haru, sinabi sa kanya na ang angkan ng Fuma ay lumitaw na, si Sujioka na namumuno sa angkan. Samantala si Karen ay naghahanda ng lahat ng mga artikulo at ebidensya ng dilaw na bulaklak na ilagay niya sa kanyang bag para ibigay sa kanyang amo. Habang si Nagi na sinusundan pa rin ng isa sa mga pulis na naghahanap sa kanya. Nang tingnan siya ng pulis ay mali pala siya dahil si Nagi ay nakasakay na sa bus. Habang si Yoko ay nasa kanyang misyon pa rin na sundan si Matsura. Nagpadala ng mensahe si Yoko at sinubukang ipadala ang lokasyon kay Oki. Ngunit sa kasamaang palad ay naubos ang baterya ng kanyang cellphone. Sa ibang lugar na hanap ni Oki ang salarin sa pamamagitan ng pagtutugma sa nawasak na papel mula sa pagkamatay ng isang pasahero sa cruise. Lumabas na ang salarin ay si Matsura. Nawalan ng kontak si Oki kay Yoko dahil naubos na ang baterya ng kanyang cellphone. Kaya naman pinakiusapan ni Oki ang kanyang kasamahan na hanapin si Yoko. Si Mejin ay nakipag-ugnayan din kay Soichi pero hindi niya sinasagot. Nagmadali si Mejin na kunin ang ibon para magdala ng mensahe kay Soichi. Sa kabilang banda, si Karen ay pumunta sa kanyang boss upang ibigay ang article at ibilin siya. Gayunpaman, nabigla si Karen nang buksan niya ang kanyang bag ng ebidensya at nawala ang artikulo at napalitan ng walang laman na bote. Samantala ang kanyang cleaning team ay sinusuli ang mga dilaw na bulaklak sa lugar ni Mejin. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Haru na sinusunog ang lahat ng mga artikulo ni Karen at ang computer sa bahay ni Karen ay na-reset na rin ni Haru. Habang si Yoko sinusundan pa rin niya si Matsura, nag-iwan siya ng lipstick sa dingding para madali siyang matagpuan. Binago rin ni Yoko ang kanyang suot sa pamamagitan ng pagtatakip ng mukha na parang ninja at may dalang kutsilyo bilang isang sandata. Noong gabi iyon pag-uwi niya ay sinigurado ni Soichi na tulog na si Riko. Sa kabilang banda si Nagi na dumating sa isang lokasyon ng pabrika ay nakakatugon sa misteryosong ninja. Ipinagpalit niya ang scroll sa mga items. Tinanggal ni Nagi ang kanyang mask dahil akala niya na ang ninja na ito ay si Gako. Ngunit nang inalis ng ninja ang kanyang mask, nagulat siya dahil hindi ito si Gako, kundi si Ayama na mula sa Fuma Clan. Habang sinundan pa rin ni Yoko si Matsura papasok ng factory. Nataranta siya kasi nandoon si Nagi, at ang factory ay puno ng mga Fuma Clan ninja na pinamumunuan ni Matsura. Nagulat si Matsura sa nakita niya na ang taong nagustuhan niya na si Yoko ay isa ding ninja. Samantala may isa sa mga pulis na nag-monitor sa mga kilos ng ninja. Sa gitna ng laban ay tinambal ni Yoko ang drum na may laman ng gasolina. At saka gumawa ng sparks gamit ang kanyang espada na lumikha ng apoy sa paligid ni Nagi upang ang mga ninja mula sa Fuma Clan ay mahirapang salakayin si Nagi na walang malay. Samantala si Soichi ay nakatanggap ng mensahe mula kay Mejin patungkol sa kinaroroonan ng Fuma Clan at ang kanyang pamilya. Kaya agad sumugod si Soichi para kunin ang kanyang mga lumang damit na ninja sa secret room. Nang ma-corner si Yoko ay dumating si Soichi para iligtas sila at tinapos ang buong Fuma Clan ninjas. Matapos ang laban ay sinubukang tumakas ng isa sa mga pulis, ngunit agad na nahuli siya ni Oki at ng cleaning team. Pagkatapos nito ay agad na umalis sina Soichi sa lugar. Samantala sa lugar ni Sujioka ay nilinis nila ang gusali kung saan matatagpuan ang kanyang heretical religion.
Sa kabilang lugar si Karen sa istasyon ng tren ay biglang tinulak ng isang matandang babae at muntik na mabagal ng dumaang tren. Buti na lang at nandoon si Haro at mabilis na kinuha si Karen. Tinanong din ni Karen si Haro kung saan ang lahat ng artikulo at mga dilaw na bulaklak. Sinagot ni Haro si Karen na kinailangan na niyang umalis kaagad sa lugar na ito dahil hindi naligtas. Nakiusap si Karen kay Haro na sabihin sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda pauwi na sina Soichi at ang kanyang pamilya. Habang dumadaan sila sa lagusan, nakaharap nila ang isang miyembro ng Fuma Clan na gustong magbigay sa kanila ng isang mensahe mula kay Sujioka. Ang kanilang pamilya ay nangangailangan ng paglilinaw tungkol sa kahulugan ng mensahe. Ngunit sinabi ng tao na dapat nilang tanungin ang kanilang anak na malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala sa bahay si Rico na palihim na nagbukas ng isang lihim na silid na may maraming gamit pang ninja. Si Soichi at ang kanyang pamilya sa wakas ay nakarating na sa bahay. Nagulat sila nang makitang dinala ni Haro si Karen sa kanilang bahay. Tinanong ni Soichi si Haro kung bakit siya naglakas loob na magdala ng estranghero sa kanilang bahay. Sumagot si Haro na napilitan siyang kunin si Karen dahil gusto ng Fuma Clan makuha si Karen. Sabay dumating sina Majin at Oki, sa gusto o hindi, kailangan nilang itago ang presensya ni Karen sa ilalim ng mesa. Ipinaliwanag ni Oki ang tungkol sa heretical religious sect. Lumalabas na isang maskara lamang para sa Fuma Clan para mag-recruit ng membro. Habang nagpapaliwanag, nahulog ni Oki ang kanyang pen, natahimik ang lahat ng yumoko siya para kunin ang pen. Pero buti na lang at hindi nahuli si Karen. Ipinaliwanag din ni Majin at Oki na ang dilaw na bulaklak na kanilang napagmasdan kahapon ay naglalaman ng substance na maaaring ituring na lason. Dahil ito ay maaaring makasira sa nerves at naglalaman ng mga neurotoxin. Habang ipinaliwanag ng lola kay Rico na ang kanilang pamilya ay isang pamilya ng ninja. Samantalang nagsagawa ng seremonya si Sujioka sa pamamagitan ng pamimigay ng mga tasa sa lahat ng kanyang mga tagasunod, ang ilan sa mga tasa ay napuno ng lason mula sa mga dilaw na bulaklak. Kaya ang ilan sa kanila ay agad na namatay mula sa pagkalason. Para sa mga nakaligtas, sila ay tinuturing na mga piling tao na karapat-dapat na maging miyembro ng Fuma Clan. Samantala si Majin ay napagpasyahan na ang mastermind sa likod ng pagkamatay ng taong biglang nawasan ay resulta ng mga aksyon ni Sujioka. Pagkatapos ng sesyon ng pagpapaliwanag, tinanong ni Soichi si Haro tungkol sa mensahe mula sa mga tauhan ng Fuma Clan na nagsabing salamat sa pagligtas sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Haro ang pangyayari 6 na taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tapusin si Sujioka. Ngunit hindi niya magawa. Si Sujioka ay nagkaroon din ng pagkakataon na saksakin si Gakko at ngayon ay namumuno sa Fuma Clan. Habang alam na ni Rico na ang kanilang pamilya ay isang ninja family. Nagsimulang magalit sa kanyang mga magulang dahil pakiramdam niya ay naiiba siya sa iba. Si Soichi at Yoko ay agad na nagpaliwanag na ang pagiging isang ninja ay hindi kasing dali ng iniisip niya. Maraming mga patakaran ang hindi dapat labanin, mula sa pakikipag-date na kumakain ng karne at nanganganib na mawalan ng buhay. Gayunpaman determinado pa rin si Rico na maging isang ninja tulad ng lahat ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda nang matanggap ni Sujioka ang scroll, nagalit siya dahil peke pala ito. Kinabukasan ng mga pulis na naaresto kahapon ng cleaning team ay inilagay sa harap ng museo na walang suot na damit at ang mga nawawalang collectible ay inilagay sa kanyang vital organ. Laking gulat niya nang mapagtanto niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Maraming gamit sa museum collection ang nawawala kaya inaresto ang kawawang lalaki at dinala sa police station. Nang gabing iyon pumunta si Karen sa kwarto ni Haro, nakaramdam ng ginhawa si Karen dahil sinabi ni Haro sa kanya ang lahat ng sikreto. Tinanong din ni Karen kung ano ang bawal sa ninja. Sabi ni Haro isa sa mga ipinagbabawal para sa mga ninja ay ang pakikipag-date at pagkain ng karne. Ngunit napagtanto ni Karen na inaya siya ni Haro sa isang date at kumain ng karne ng ilang beses. Ipinaliwanag ni Haro na siya ay gustong mamuhay tulad ng isang normal na tao. Sa huli ay gumawa sila ng immoral na gawain sa kanilang silid kahit alam nila na ang kahihilatan ay papatayin sila sa kanilang mga aksyon. Lihim ito na natuklasan ng lola mula sa malayo. Kinabukasan si Soichi at si Yoko ay nagbalat kayo bilang mga miyembro ng Fuma Clan at nagkunwari sumalakay kay Majin. Pagkatapos ay inusisa si Matsura sa pagsasabing iuutos ng pinuno ng Fuma Clan na patayin si Matsura kapag isiniwalat niya ang mga layunin ng kanyang clan. Sinabi ni Matsura ang layunin ng kanyang clan ay isang eclipse. Sa hapon si Nagi ay nasa dalampasigan malungkot tungkol sa pagkawala ni Gakko at pag-alala sa kanyang pagkabata kasama niya. Pagka-uwi ni Rico ay sumailalim siya sa pagsasanay bilang isang ninja na may sigasig. Habang sumasapit ang hapon, ipinakita si Gakko sa isang nasugatan at magulong na kalagayan habang naglalakad pa uwi. Sa kabutihang palad may dumaan na sasakyan at dinala siya sa ospital. Si Soichi at ang kanyang pamilya ay nakatanggap agad ng balita na buhay pa si Gakko.
Si Gako ay nilinis ng cleaning team at tinanong tungkol sa Fuma clan. Sabi ni Gako na pagkahulog niya sa barko ay hindi siya namatay. Ngunit nasabit sa propeller ng barko at pagkatapos ay dinala siya sa Fuma clan. Doon ay nakita niya ang isang field ng mga dilaw na bulaklak. Natarante sila sa presensya ni Gako at akala niya isa siyang espiya ng Fuma clan. Dinala ni Majin si Gako sa bahay, tuwang-tuwa ang lahat ng miyembro ng pamilya dahil buhay pa si Gako. Sa kasalukuyan ng kanang paa ni Gako ay may kapansanan kaya napilitan siyang gumamit ng prosthetic na binti. Tanging ang lola lang ang naghinala kay Gako, kaya tinignan ng lola ang isang scroll na nakatago pa rin sa isang sekretong silid. Pagkatapos si Haru ay pinakilala si Karen kay Gako. Sa telebisyon may news broadcast patungkol sa kidnapping case ni Mukay. Samantala si Sawa ay binabantayan ng dalawa sa mga tauhan ng Fuma clan na isa ay matandang babae na nagtulak kay Karen sa istasyon ng tren. Si Haru ay nakatanggap ng tawag mula kay Sawa at sinabi na nais niyang maghiganti. Si Haru ay nagtanong sa kanya kung ano ibig sabihin ng eclipse. Narinig ni Gako ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi ng lola sa lahat na meron isang traidor sa bahay nila. Sa training room, inimbitahan ni Gako si Haru na makipagkumpetensya. Naiiyak lang si Haru para kay Gako dahil hindi niya tinapos si Sujioka, kaya sinaksak si Gako. Kinabukasan inutusan ni Majin si Oki na maglagay ng mga device sa bahay ni Soichi para mabantayan si Gako. Ipinaliwanag ni Majin na ang eclipse ay isang termino sa Fuma clan na ang layunin ay mass murder. Si Soichi at si Yoko ay nadestino sa Fuma clan headquarters. Pagdating nila nagulat sila dahil walang dilaw na bulaklak. Naalala rin ni Yoko na may nadaanan silang truck na malamang na may dalang dilaw na bulaklak. Habang papunta si Haru para kunin ang kanyang uniforme ng ninja. Samantala narinig ni Oki ang pag-uusap nila Karen at Haru. Noong gabi iyon ay tinignan ni Gako ang sekretong silid. Dahil gusto niyang kunin ang scroll. Ngunit wala na ang scroll dahil kinuha na ito ng lola. Habang si Haru napalihim na pumasok sa bahay ng isa sa mga miyembro ng Fuma clan. May nakita siyang papel na naglalaman ng patungkol sa eclipse. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Haru kay Sawa para makipagkita sa kanya. Sa ibang lugar si Soichi at si Yoko ay sumusunod sa isang truck na may dalang mga bulaklak. Samantala si Nagi na hindi pa natutulog ay narinig si Gako na lumabas ng bahay kaya sinundan siya ni Nagi. Si Gako ay pinakita na nakikipagkita kay Sawa at ang away sa pagitan nila ay nagsisimula. Sila sa huli kinailangang patayin siya ni Gako. Mula sa malayo nakita na ni Nagi ang lahat ng mga kilos ni Gako. Sa isang flashback na mahulog si Gako sa dagat at sumabit sa propeller ng barko. Nang mabawi niya ang kamalayan nakita niya na ang kanyang naparalisa na binti. Biglang sumulpat si Sujioka para batiin si Gako sa kanyang pagkaligtas. Sinubukan ni Gako na tumakas ngunit paglabas niya ng tent nagulat siya na makita lahat ng nasa harap niya ay miyembro ng Fuma clan. Sabi ni Sujioka kay Gako na bumalik at magpahinga. Ngunit noong gabi iyon kahit malakas ang ulan ay sinubukan pa rin ni Gako na tumakas sa lugar na iyon. Gamit ang isang papat dahil hirap na hirap siyang makatakas dala ang kanyang paralisadong kondisyon. Naisipan ni Gako na magpakamatay, ngunit natigil ang kilos ni Gako nang magpakita si Sujioka. Agad na nakiusap si Gako kay Sujioka na patayin siya. Hindi pinansin ni Sujioka ang kahilingan ni Gako. Sa halip ay dinala siya sa libingan ng isang babae na pinatay ni Gako sa utos ng BNM. Si Gako ay pinaliwanag din niya na ginagawa lang niya ang kanyang mga tungkulin. Sinabi ni Sujioka ang pagkakamali ng babae ay umibig lang, pero pinatay siya dahil sa iskandalo sa politika. Akala ni Sujioka ay ginamit ng mga pinuno ang ninja para pagsilbihan sila kaya nagrebelde ang Fuma. Si Gako ay namuhay ng normal kasama ang Fuma clan. Isang araw sinubukan ni Ayama na gamitin ang kohei ni Gako. Humihingi din siya ng paumanhin kay Gako sa pagkuha ng kanyang mga gamit na walang pahintulot. Sabi ni Gako kung gusto ni Ayama ang kanay ay maaari niyang kunin. Alam ni Ayama ito ay isang namamana na bagay sa pamilya ni Gako, ngunit ito ayaw na ni Gako. Sa gabing nagdao silang lahat ng espesyal na seremonya. Makikita na hinilang ni Sujioka si Gako bilang kanyang deputy na nagamit sa kanya ng palayo na the crew mula sa Fuma clan. Tapos gumawa sila ng blood oath bilang tanda ng katapatan. Sa kasalukuyan, tinatawagan ni Haru si Sawa pero hindi na siya sumagot dahil patay na ito. Umuwi si Haru at natarante siya nang hindi niya naabutan si Karen sa bahay. Samantala si Riko ay sumasailalim pa sa training bilang isang ninja na tinuturuan ng lola. Si Riko ay parang naiinip dahil paulit-ulit niyang inuulit ang parehong mga galaw. Gusto niyang subukang pag-aralan ang circle movement. Ngunit sinabi ng lola na kailangan niyang maghintay ng isa pang 10 taon bago niya ito matutunan. Lumapit si Haru para tanungin si Riko kung nasaan si Karen. Sinagot ni Riko na si Karen kaninang umaga ay wala na. Si Haru tapos tinawagan si Karen pero si Majin ang sumagot ng phone. Pagkatapos si Haru ay nakipagkita kay Oki. Habang si Karen ay kinidnap ng cleaning team.
Sa kabilang banda, si Nagi na nakita ang mga aksyon ni Gako ay bumalik sa bahay. Sinabi ni Gako kay Nagi na hindi siya miyembro ng Fuma Clan at inakusahan si Sawa na miyembro ng Fuma Clan. Si Gako ay pinili na magsinungaling kay Nagi para hindi siya mahuli. Pumunta si Gako para makita si Ayami at sinabi niya kung bakit niya niloko ang kanyang kapatid. Dumating si Sujioka na nagsasabing ang tanging layunin niya ay ang scroll. Sinabi ni Gako na ang Fuma Clan ay dapat magsaktan ang kanyang pamilya. Si Haru na nahuli niya si Oki at dinala siya sa harap ni Nejin. Nagmakaawa si Haru na palayain si Karen at papasalin niya ang lahat ng kahihinatnan. Pagkatapos inatasan siya ni Nejin na tapusin si Sujioka at kung hindi niya magagawa hindi na niya makikita si Karen. Hiniling din ni Haru na makipagkita kay Karen sa huling pagkakataon. Nagpaalam siya at pagkatapos ay pumunta si Haru upang gawin ang kanyang mga tungkulin. Si Soichi na kasama pa rin ni Yoko na nagmamasid sa factory ni Sujioka. Nakita nila ang buong staff ng factory na naghahalo ng lason na gawa sa dilaw ng mga bulaklak. Nung gabi iyon sa bahay ang lola ay nagsasaya sa pagkain ng hamburger at si Rico ay hindi na pinayagang kumain ng karne. Dahil gusto niya maging ninja at sa parehong oras, dumating ang mga tauhan ng Fuma Clan sa bahay nila para kunin ang scroll. Pinatay ng isa sa mga tauhan ng Fuma Clan ang wifi modem kaya hindi makontak ng lola ang iba. Kaya naghanda ang lola ng trap na ikinamatay ng isa sa kanila. Pagkatapos ang iba pang Fuma member ay sinubukang saksakin ang kutsan ni Nagi. Dahil akala nila natutulog si Nagi, pero eto si Nagi ay handang tapusin sila. Nagalit si Ayama dahil maling scroll ang ibinigay ni Nagi sa kanya. Isang matinding labanan ang hindi maiiwasan sa magkabilang panig. Naiinis si Lola dahil madaling na-detect ang katawan niya kahit kakakain na niya ng hamburger. Nagpa siya ang Lola na gumamit ng smoke bomb at tumakas mula sa kanila. Nang biglang dumating si Gako para pigilan si Ayama na tapusin sila. Para sa kanilang kaligtasan hiniling ni Gako na ibigay sa kanila ang scroll. Hindi nagtagal nakauwi si Haru at nakitang magulo ang bahay tinanong niya kung ano ang nangyari. Samantalang sa ibang lugar ay pinakiusapan si Karen na kalimutan ang lahat ng mga pangyayari na nakita niya. Lalo na tungkol sa pamilya ni Haru, bago palayain si Karen binalaan niya ang dalaga na huwag munang umuwi. Dahil hinahabol pa siya ng Fuma Clan. Si Soichi at si Yoko na nakapasok sa factory, nakita nila si Gako na iabot ang kanilang family scroll kay Sujioka. Bilang mga magulang nagulat sila at nadismaya dahil ibig sabihin, naging miyembro ng Fuma Clan si Gako. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kapamilya si Lola at si Rico ay pumunta sa lugar ng isang kaibigan para humingi ng tulong. Sa daan sinundan sila ng isang matandang babae na nakatalagang pumatay kay Karen. Sa istasyon ng mapagtantong sinusundan sila ang Lola ay agad na gumamit ng kakayahan na matagal na natutulog. Kaya sa maikling panahon ay nagawang patayin ng Lola ang babae. Si Haru at ang kanyang pamilya ay nakahanda na. Kumuha sila ng mga armas mula sa lumang silid at tumungo sa pabrika. Pagkatapos noon ay pinahinto nila ang truck na may dalang mga bulaklak ng Fuma Clan. Pinakalisan ni Haru ang driver ng truck upang kunin ang sasakyan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naglalaman ang truck ng ilan sa mga tauhan ng Fuma Clan. Kaya nasangkot sila sa isang away. Samantala sinubukan ni Nagi na makalusot sa pabrika para palihim na patayin ang kuryente. Doon sa kapinasok ni Nagi ang pabrika para tingnan ang carton na naglalaman ng dilaw na pulbos ng bulaklak. Sabay na nadiskubre ng mga miyembro ng Fuma Clan ang kanyang mga kilos. Noong gusto nilang salakayin si Nagi, si Haru at ang kanyang pamilya ay biglang dumating. Kaya ang laban ay sumikla muli, sa kalagitnaan ng laban nakita nila ang presensya ni Gako sa itaas. Kaya nagmamadali si Haru, matapos ipaliwanag ni Gako kay Haru na malaya na siyang mamuhay pagkatapos sumali sa Fuma Clan. At hindi na niya kailangan pang sumunod sa mga regulasyon ng organisasyon o BNM, sa kasi Gako balak niyang imbitahin si Haru na sumali sa Fuma Clan. Ngunit tumanggi si Haru at gusto niyang yayain si Gako na umuwi kasama niya. Dahil sa pagkakaiba ng opinyon hinamon ni Gako si Haru na makipag-away sa kanya. Sa wakas nagtagumpay si Gako na ma-corner si Haru. Ngunit binaliktad muli ni Haru ang sitwasyon at naparalisa niya si Gako. Pagkatapos ay binuksan ni Haru ang isang silid sa loob na nababalot ng usok. Sa loob ng silid ay naghihintay si Sujioka. Nakita ni Haru ang ilusyon ni Sujioka ng tatlong tao sa maulap na kondisyon at nagsimula ang laban sa pagitan nila. Napakabilis ng mga galaw ni Sujioka na hindi makita ni Haru kung nasaan siya na nagmumula sa mahamag. Nahirapan siya na makita kung saan nanggagaling ang kalaban. Samantala si Nagi, Soichi at Yoko ay nangangailangan ng tulong sa pagharap sa maraming mga tao ng Fuma Clan. Nang ang lahat ng kalaban ay lalo nagdiin sa kanila, nang biglang dumating ang tulong ng iba pang mga ninja na nagsasabing sila ang mga tagapangalaga ng Devil's Gate. Marahil sila ay mga mensahero ng mga kaibigan ng Lola.
Habang nag-aaway sila ay nabigla si Soichi nang ma-realize niya na isa sa mga ninja sa relief team ay si Mori, isang empleyadong kakapasok lang sa kanyang pabrika. Bumalik kay Haru na pilit tumutok sa pandinig, kaya't kapag gusto siyang salakayin ni Sujioka mula sa likuran ay agad na binaliktad ni Haru ang sitwasyon. Dahilan upang mabali ang braso ni Sujioka. Sinubukan ni Sujioka na magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang eclipse ay magpapalaya sa maraming tao sa bansa. Pagkatapos ay sinubukan ni Sujioka na hagisan ng kanay si Haru, ngunit si Haru na nalaman ito at agad na itinutok ang espada kay Sujioka. Nang gustong patayin ni Haru si Sujioka, si Gako ay biglang sumulpat at agad na tinatakan si Sujioka hanggang sa mamatay ito. Bilang isang magaling na ninja na hindi pumapatay, pinayuhan ni Gako si Haru na manakiin kung sino siya. Nabusan ng lakas si Haru at hindi na napigilan si Gako sa kanyang pag-alis. Kinabukasan pumunta si Majin at si Oki sa bahay ng pamilya ni Haru. Binati nila sila sa tagumpay ng kanilang misyon na pigilan ang Fuma Clan na magkalat ng lason sa pamamagitan ng mga dilaw na bulaklak. Pagkatapos ay nagtanong si Majin tungkol sa Pole na natagpuan niya, dahil alam niya na ang Fuma Clan at hindi pa nakagamit ng kunay. Pinayuhan ni Majin ang pamilya ni Haru na naging takas si Gako, kaya sa ngayon ay babantayan muna sila para hindi sila lihim na tumulong kay Gako. Bago umalis si Majin sa lugar ni Haru, nagtanong ang binata kay Majin kung alam niya ang kahulugan ng eclipse. Sinabi niya na hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng eclipse. Samantala nakita ni Karen ang balita patungkol sa apat na kandidato sa pagka-presidente. Sa gabi naalala ni Karen ang misyon ng Fuma Clan, higit sa lahat ang eclipse. Agad na tumakbo si Karen sa hotel kasabay ng pagsikat ng araw. Nakita ni Karen si Ayama na naghahanda ng kanyang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa lahat ng inumin. Agad na pinuntahan ni Karen si Mukay at sinabi sa lahat ng nasa kwarto na agad na lumikas at lumabas ng hotel. Ngunit walang gustong makinig sa kanya, hinayla pa ng security guard palabas si Karen. Nang magsimula na ang event, lahat sila ay nag-toast para uminom, ngunit bigla silang lahat ay bumagsak dahil sa pagkalason sa inumin. Nagulat ang cleaner ng marinig ang balita tungkol sa pagkalason. Nabunyag na ang tunay na kahulugan ng eclipse ay isang misyon na patayin ang lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo. Ang media sa TV broadcast nagbalita ng insidente at iniulat na ang tanging survivor ay si Mukay. Ang lola na nakakita ng balita ay tila pamilyar sa Mukay clan. Sa gabi ay nakilala ni Mukay sina Gako at Ayama, at pagkatapos ay nagbigay galang siya kay Gako. Ngayon ang ika-20 na pinuno ng Fuma Clan ay si Gako. Nagpapaliwanag niya kung bakit sila nagpumilit na kumuha ng scroll, dahil ang scroll ay naglalaman ng angkan ng Hojo clan. Ipinakita na ang huling inapo ng Hojo ay si Toko Sakaki, kaya alam ni Gako na si Mukay ay nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang Hojo descendant sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay inutusan ni Ayama si Mukay na magpasakop bilang tagasunod ng Fuma Clan. Sa sandaling ito si Gako ay ambisyoso na baguhin ang kanyang bansa. Kinabukasan sumailalim si Riko sa pagsasanay ng ninja kasama ang lola. Habang ginagawa ni Haru ang kanyang huling gawain kasama si Nozoki. Ngayon ay handa na si Haru na ipagpatuloy ang Seiki Factory ng kanyang ama. Samantala si Karen ay nakatingin lamang sa larawan ni Haru dahil sa pagbabawal ni Majin na makipagkita siya kay Haru. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.